farmer is a dying breed. The average age of Filipino farmers is 57 years old. In 10 years, there will be no farmers left. Halos wala na rin sa mga anak ng mga magsasaka ang gustong sumunod sa mga yapak nila. Itinuturing ang Pilipinas bilang isang bansang sagana sa agrikultura. Dahil laganap pa rin ang gutom sa bansa. Natatakot ang Department of Agrarian Reform sa posibleng food shortage kung magpatuloy ito. No way to earn a living to feed. Bitin kapag walang-wala na sa budget. The province is expecting to lose at least half its crops. The problem is obvious. The problem is serious. No more people to farm the land. No more crops to harvest. No more food on the table. Hunger, hunger, hunger. The problems facing the Philippine agriculture are deep and wide. Any attempt to solve them seems futile at worst and temporary at best. The situation is dire but not helpless. Urgency is of the utmost importance. Actions must be made and it must be done right now. The Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Galing ng ano yan? Nasaan lang? Magandang hapon po sa inyo lahat. At Farmers Talk ulit tayo ngayon hanggang 5:30 ng hapon. Ayan. Medyo malaman naman yung ating tatalakayin ngayon. Si Miss J, ang sabi ng lolo ko, mukhang hindi natin makakasama kasi alam niyo naman, dumating yung kanyang husband. Yes! Pinick up niya. Magbabakasyon ba ng Hong Kong? Hello, Miss J. Nanonood siya ngayon. Siyempre, alam mo, sa tagal nila hindi nakikita. Si Miss J ngayon ay parang isang fruit cake. Wow! Para isang fruit cake na para ding alak na mamahalin na habang tumatagal ay sumasarap. Yan. Hi, Miss J! Hello. Ay, ano pala, para malimutan natin, congratulations po sa Miss Universe. Yes! Philippines. Yes, congratulations po. Proud. Happy birthday. Pala, Yes. David Miranda, happy birthday. Happy birthday! Dave.
Parang ano yun ah. Ay, mali pala. Mali. So, itong mga panahon na ito, mga partners, ay siyempre medyo feeling bakasyon na sila ngayon. Pero tayo dito sa Farmer's Talk, ang ating feelings naman ay sagutin lahat ng mga nais pong magtanong sa atin at nagtatanong. Kasi maraming nag-text paano daw sila, Christmas paano kung nagka-problema. Maraming sa atin kasi pagka nag-text ka o nag-ano ka sa Facebook, sinasagot ka agad natin. Correct. Kasi yun ang aim natin talagang matulungan sila. Opo. So, wag kayong mag-alala. Actually, yung mga problema niya, sinulat namin lahat dito para maipaliwanag natin at saka at the same time, yung iba rin, kung sakaling darating sa kanilang ganitong sitwasyon, alam na nila gagawin nila. Correct. So, ayun po, at bibigyan daan po namin yung mga tanong nyo, at kayo man na nanonood sa atin ay pwede rin po magbigay ng tanong. Samantala may message si Miss J. Sabi po ni Miss J, salamat sa Team Atobi. Nakita ko din ang mahiwagang kamay ni Boss. Ayun. At sayang. Ipadadala kong Facebook yung size ng paa ko. Yung size ng balikat ko. Pero kung tutusin, para wag mahirapan, pwede naman padala na lang dyan sa Palawan o ikakas ko na lang. Chocolate namin mo, huwag niyong kakalimutan ha. Miss J, yung chocolates namin. May kasabihan tayo, the more you give, the more you are blessed. Give na give. Nakasubukan mo lang magbigay, tapos bangay lang kita. Isang araw, ha? Saka share your blessing. Tsaka Renan, advice ko lang sa'yo, inom ng maraming vitamins, kumain ng marami, magpahinga, at uminom mo din na vitamins. Wag masyadong going 3 times a day. Once a day lang yung mga vitamins. Opo. Yan, at alam mo, naintindihan ko yung mga ganyang mga sitwasyon Sabi nga natin, ihalin tulad na lang natin sa isang fruitcake. Ayan. Okay. Marinig sa kapit-bahay ng ganito. Yan, At saka, siyempre, mga early birds natin, yung mga nanonood sa atin, ano yan, Jing ba yan? Merto, of course. Larissa, hi. Mike Bang. Mike Bihag. Mike Bihag. Ay, sabi mo? Dapat sa... Bang, dahil dyan may baril kami. At saka si Divina Kahindi Apostol, meron din siyang message. Walang questions. Sabi pa naman, Divina, thanks Atobi sa pag-support lagi. Nanganak baboy ko kahapon. Ang laki ng anak. Wow. Atobi since maliit yung inahin. Yan. Congrats ko. Magandang tapos ko yan. Kasi daming biik. Ang tanong, natikman nyo na po ba yung karne na alagang technology? Yan, para ika nga makatikim naman tayo. Sarap malitsyon yan. Kahit putik. Actually, sa totoo, yung lalo ngayon may Christmas holidays, Opo. Actually, pinaalala naman ng Department of Health natin, hinay-hinay lang sa pagkain ng mga baboy, yung mga matataba. Totoo naman yon. But then, doon sa mga nag-aalaga ng baboy na naka-atobi, basta't sinunod yun lang yung dosage, you are very safe. Ayan. I can guarantee you that. Less cholesterol. Yes. Okay, so mga kaibigan, umpisa na po natin at kayo man dyan ang mga nanonood sa atin ngayon, pwede na po kayong magbigay ng inyong mga katanungan. Yes. So, mag-message, tumawag, mag-text na po ang mga numbers. So, nandyan sa harapan pala yan. So, yun, dun pala. Doon sa harapan. Ayun, Okay, may tanong po, ang tanong po sa atin ni Sir Melendres. Ang colored chicken ko ay nangitlog ng nakaraang araw, pero next day hindi. Bakit po ba nag-skip minsan ng isang araw ang pagtitlog? Yan. Sige, Miss Ana, pagbibigyan mo na kita, sagutin mo muna. Yes, yan po. Kung ang nag-aatobi ba si Sir? Bago lang to. Bago pa lang. Hindi pa nag-aatobi ako. Sabihin, nagkakaroon din ng problem doon sa system ng layers. O kaya, merong kasi ang
Pag develop kasi ng egg is hanggang 24 hours to 26. To 26. So, yes. maaaring nag-skip siya kasi hindi pa nadidevelop o hindi wala pa sa 24 hours yung susunod na pangingitlog. Oo. So, maaaring every other day. Kasi yan, ang sasabihin naman ng iba, sunod-sunod. Akala niya 2 beses. Pero, pagdating ng 24 hours to 26, meron ng, meron ng ika-12 hours, may nadidevelop na doon. Akala mo lang, 2 beses siya mangitlog. Pero, kung i-compute natin by hours, 24 hours lang kada isang itlog ng nangingitlog yung manok po. Oo. At saka di ba, ang sa pagkakaalam natin ay nag-ovulate sila early in the morning. So, yung sinabi mong 26 hours, baka po yung si Sir na nagtanong sa atin, baka po kasi hapon yung huling pag-itlog. Yes. Kaya, monitor. Kaya pag kinuwenta mo siya, ay parang umaabot na ng susunod pang uling araw. Yes. Hindi pa na... Hindi siya talaga nag-skip, kaya lang hapon na siya nag-itlog yung huli. Hindi pa nag-24 hours. Yun, oo. Within 24 hours. Yes. 24 to 26 po yun. So, yun po ang sagot namin sa inyo. Maraming salamat po for asking the question. Yes, okay. Okay? Si ma'am. Ayun, kasi si Sir Alex from Facebook din ito natanong. Nakakatulong po ba ang NBM sa pagpapanipis ng taba? Parang medyo nako-confuse po kasi siya kung anong kaibahan nito sa Atobi. Akala nila pampanipis ng taba yung NBM. At kung magkatulad daw ba yung NBM tsaka Atobi, madalas siyang tanong sa atin. Actually, a part of the technology is there. Nakakatulong siya. But on the traditional, i-explain ni Ana kung bakit sa nutrition, yung bakit kumakapalan taba, bakit ginawa yung may pre-starter, starter, grower, finisher. Ay, maganda yan. The floor is yours. Yes. Maganda po yan. Alam mo sa inyo makikinig na ako. Kasi, gusto ko rin matutunan yan Bakit ba kumakapalan taba ng kasi, baboy? Kasi, nabanggit natin to yung last Saturday na ating seminar. Ang sinasabi ko nga, 80 to 85 kilos hanggat maaari. Pag naka-gain na tayo noon, pwede na nating ibenta yan. Kasi, ang iba kasi parang mas malaki. Pero once na ang baboy natin ay umabot na ng 100 kilos up to pataas, kahit ipakain pa natin mga 5 kilos per day yan, hindi na rin siya ganun tataba or lalaki. Kasi hanggang doon na lang yung maximum na kanyang pag-gain ng weight. Pag ganung mga timbang. Minsan wala po yan doon sa months o wala sa gulang, kundi nasa laki o nasa taba, nasa paglaki ng timbang ng baboy. Depende sa breed. yung genetics niya. Yung genetic, yung lahi. Pero, meron din ng mga cases na, halimbawa, yung baboy, pinakain, and ang genetics niya hanggang dun lang. Talagang pinilit mo ng pinilit. Ang susunod, lumalaki siya, pero kala mo, lumalaki doon yung taba na. Stored fats na lang. Yes, so, yun yung back fat parang, na tinatawag. Parang sa tao din, no? Kapag kain. Pero depende yun sa genes din. Oo. May ano yun. Oo. Meron yung kinalaman sa akin. Huwag kayong matawa kasi you have to face and accept the truth na yan ang genetics nyo Ako iba genetics ko. Sabi nga, bato-bato sa langit ang tamaan huwag magagalit. Bato-bato sa langit, matamaan bullseye. Hindi, tingnan nyo ngayon, tulad niya na holiday season, sa kakain tayo ng kakain. Sabi nyo taba, parang sa tao lang sabi ko. Kasi nga, pag kumain tayo ng kumain, tapos excess na sa pangailangan mo, hindi ba? Meron tayo sa mga tao, yung mga, busog na ako, pero parang gusto ko ng bibig ko, di ba? So, na-stored lang yung fats, lalo na kung mamantika yung kinakain mo. Samantalang kung wala ka ng kinakain, ginagamit mo naman yung stored fats. No, ganun po yan. Tingin ko din sa holiday pagkain, meron po akong nabasa, ewan ko po, sa inyo pumunta ka naman, yung hindi daw po nakakataba yung pagkain ng taba. As in yung taba, hindi daw po siya... Na wala pang atobi yan, technology. May atobi or wala pa po siyang atobi. May nagkaroon po siyang study na, hindi ko po alam kung po na yung pagkain daw po ng taba ng baboy or ng manok or ng baboy, hindi daw po siya talaga
Totoo po ba yun? Sa akin, depende sa nakain. Kung Depende tabain ka sa- at kakain ka nun. Hindi, joke. Hindi, ano yan, maaaring totoo kasi nababasa ko din, wala pa naman exact research na nakakataba talaga That o will hindi. conclude. Oo. So, syempre, yung sa atin kasi, yung set ng mind natin, pagtaba, pag kinain natin, nakakataba. Pero once na kumain ka ng taba at nag-exercise ka, nababurn mo yung fats, Baliwala din. baliwala rin. Kasi depende doon sa kinain mong taba, kung ma-cholesterol or hindi. Kasi may unsaturated at saturated fats. Pakinggan natin, Hindi. sir. Hindi, yun nga yung sa akin din, no, personal ko lang. Sabi nga nakakataba daw yung taba pag kinain mo, no. Ako personally, siguro depende, case to case basis kasi mas kumain ka ng maraming kanin, mas tataba ka, carbohydrates. Kumain ka ng taba, actually, yung iba kaya naman tumba ng tumba dahil madami yung kanin, masarap talaga isabay sa kanin yan di ba? Pero kung iisipin mo, although there are carbohydrates, there are different configuration. Katulad din sa protein at dinidiscuss natin. Opo. There is one word na what we call protein, pero kung pag inanalyze mo yan, maraming klase yan. Ng protina. Na protina. Parang sa kulay blue. Kulay blue yung t-shirt. Maraming klaseng blue. Merong light blue, merong di ba? Navy blue, may dark blue, kung ano na, may aqua blue. But it's blue. Yes. Parang ganun lang yun. Yan. Parang suot natin yan. But ang more of siguro ang kinatatakutan dyan is yung fats. Sabi nga yung saturated ba yung pag nagsesebo? Ang mas nakakatakot dyan, yung halimbawa, kinain mo yung fats, yung oil niya, tapos pagdating sa ugat mo, siyempre papasok doon, yung magsesebo siya, magkakalsify. Yun yung nakakatakot. Parang yung sa beef talo, yung di ba, mahilig tayo sa baka. Baka is very safe. Nako, ganun mong beef talo. Pero sa totoo, yan, nung nangungontrata pa ako sa mga marine vessels pag nabubutas yung hull, may baon na akong beef talo, tsaka yung dumi ng kabayo. Paghalo yung ganyan, pasisisid ko sa itatapal ko, matigas pa sa bato yan. Imaginein mo pag pumasok sa ugat mo yan. Something like that. Pero sa atin, sabi nga natin, yung naka-atubi na baboy na sinunod yung recommendation natin, makikita niyan, pagka naglitsong kayo, hindi na langisan yung kamay. Magugas na kayo sa tubig, makikita nyo, mawawala. Mawawash out. Ganon. Tapos, yung malamig, there are some cases na talagang hindi siya tumira. This is still oil. May mga cases na meron din siya, yung parang nagsosolidify. Pero pag inano mong ganyan, bigla siya magme-melt. Yung na sa baboy, yung mantika niya. Unlike ibang mantika na pag naanohan ka sa kamay, nakailang sabong ka na, hindi pa maalis-alis. Yun. At saka yung din sa akin nakikita ko, pag kumakain ng yung tao ng isang taba, kahit maaari huwag kang iinom ng malamig. Di ba parang katulad yung pag gusto mong mamantika tapos gusto mo kaagad maalis yun, kailangan buhusan mo ng mainit na tubig kasi madali. Pero pag binuhusan mo yan ng tap water lang na medyo malamig, di kaagad mawawala yung sebo. Di maganda niyan. Pagka kumain ka ng lechon na matataba, uminom ka ng tea, yung hot, o lukewarm water. Yes. Ayan. Tapos medyo mo yung katawan mo, painitin mo para matunaw yung taba. So, yun nga yung sabi, kung gusto yun sa nagda-diet, mas ina-advise na wag uminom ng malamig. Kaya lang, masarap yun Yun lang. Okay, next. Yes. Ako may question. Tungkol doon sa YouTube to. Yung last, galing doon. Farmer's Talk, nakapanood siya. Kasi regular nating nanonood si Sir Rick Morillo Jr. Ang sabi niya, doon sa formulation na tinapik natin, ang tanong niya, sa formulation na pong ito, eliminated din ba ang mabahong amoy? So, ang sagot po natin dyan, opo, kasi meron tayong Atobi plus NBM. Basta may kasama po sa formulation yung Atobi, definitely po, ma-eliminate yung mabahong amoy ng dumi ng baboy. Kahit yung po yan ay baka, layers, broiler, baboy, ma-eliminate po yan. Iyon. Okay. Sa Facebook naman, ang tanong ay, may chance po ba na ma-upgrade ang breed ng baboy na galing sa chop suey?
Yes. Na yung genetic potential natin, yung lahi, malaki ang nagagawang improvement ng technology, yung A2B. Yung sinasabi natin yung genetic defects. So yung lalaki at babae, ang ginagawa natin diyan, yung lalaki at babae, sinasamahan na natin ng A2B yung pagkain nila. Pareho. So yung mga genetic defects na nasa katawan nila, nakukorek yun. Okay. Hindi 100% nakukorek. So, pag nag-mate sila, at least lessen na. Let's say, diba, 80% sila. Pag nag-mate sila, siguro mga more or less, mga 50 o 60% na lang ang natitira. May na-lessen sila ng mga 20-25% yung genetic defects. So, pag nanganak sila, gagawin natin, doon sa mga anak, pipiliin ulit natin yung pinakamagaganda na anak. Pag lumaki sila, dahil naka-A2B sila hanggang lumaki, hanggang magbinata sila, magdalaga, hanggang sila rin ang ginamit natin kasi nag-experiment ako niyan talagang mataas yung inbreeding. Kasi halos na anak nung baboy na yon patay. Opo. Kumbaga andun na lahat ng diferensya. So, kumuha kami doon sa nanganak ulit, yung pinag-mate namin. Tapos, from yung inanak na yon, nabawasan ulit mga 20-25% yon. Nung pinag-mate ulit natin sila, kinuha ulit namin yung magaganda ron. Until finally, dumating yung time na kung hindi naman talaga ako agriculturist, no doubt about it. But I'm more of experiment and observation and result. Nung dumating yung time na biglang bumilis lumaki yung mga anak. Tapos yung livability, halos walang namatay. Tapos matipid sila sa pagkain. Sabi ko, mukhang na-correct yung genetic defects nito. But I have gone through a long line of series. Hanggang, dumating yung time talaga na doon din lang ako kumuha. Yung inahin namin na, di ba kasi yung standard na kulungan ng baboy 4x4 di ba? 4 square meters. Hindi na magkasya yung mga inahin namin doon, pati yung barako. Ang lalaki. Tapos yung parity nila, di ba normally 7, Opo. Sa amin lumampas pa kami doon. Nag-10 pa yata kami. Di talaga nag-improve. Yes, so kasi hanggang ginawa namin, hanggang kaya pa niyang manganak. Tapos maganda yung litter size, yung litter weight nung yung dami nung anak at saka yung weight. Hindi namin tinigilan yon hanggang kumbaga na lola na yung inahin, nanganganak pa. Yung up to that time na yung kaya niya pa. Ganun din yung ginagawa namin sa mga layers na cull, na hindi na pwede, napapaitlog pa ulit namin yung mga 1.5 years yun. Ayun, napapakinabangan pa ulit namin yun. Yeah. So, kaya po. Yun ang yes. sagot, ha? Okay, sagot. Thank you. Ayun, may isa pa ulit tanong sa Facebook. No? Meron siyang alagang boar. 6 months pa lang daw siya. Tinatanong, A2B user din siya. Natanong niya kung kaya na daw bang makabuntis nun. Parang nakita ko nga. Parang, around 120 kilos daw ang tingin niya sa timbang. Yes. Naka-A2B yun? Opo, A2B user. Actually, personally sabihin ko, pwede na ho. Kasi kami, nung kami nag-experiment ni Ana, sabi ko, Ana, wag nating kapunin. Pakikita ko sa kanila na pagka naka-A2B, hindi mo na kailangang kapunin yung at ang lasa ng karne, walang amoy, tsaka masarap. But then, nung kasi nga, hindi namin maasikaso, at the, 5th month yata yun, 5th month, Nung kasi napabayaan namin yung experiment, ipinagbili namin sa magbababoy. Nung kinatay niya, alam mo, balik sa amin, sabi ako, Sir, sayang yung ang dami hong anak. Hindi namin alam, nag-mate na pala sila doon. Ayun. That is 5 months old only. Ayun. So, pwede. Oo. Yes. Kung physically, paano ba tagdan? Physically ready? Fit. Yes. Physically fit. Okay. YouTube. Ayun. Doon sa... Miss YouTube siya. Kami Miss Facebook. Ayun, ang question naman yung isa, na kasi medyo, parang Chinese yung kanyang name. Yung name, character. Ang sabi niya po, yung NBM ba para lang sa baboy o pwede rin sa manok? Ayun, yun yung question niya. Ang NBM po, pwede po sa lahat. Pwede sa manok, sa baboy, sa kambing, sa baka. Hindi lang po siya pwede sa dog.
Kumbaga, sa mga farm animals, Oo, pwede siya. Pero sa dog, kasi meron kasi nag-try. Mm-mm. Pero talaga tayong isang kliyente nag-try Try? sa aso. Oo, ano nangyari? Tinunaw niya. Tapos, maganda naman naging resulta. Pero hindi pa ho namin na-experiment yun. Yung sa kanya naman, naging maganda yung outcome. Pero Kaya hindi ko po natin ina-advise nire-recommend na yan. yung po ay gamitin sa aso. Ato bilang po pwede. Hindi, actually, kung maganda naging result, there are more of results naman eh. Remember, the technology, nag-a-adjust siya sa yung configuration. Whatever or wherever the technology is exposed, mag-a-adjust siya. Kaya nung time na kakailanganin siya nung anbawa, yung ng mga aso, yung technology, pagdating sa loob nung kasi, tas yung, di ba, sinamahan niya ng dog food yun, di ba? Sinamin sa dog food. Hindi po dog food. Ano? Ano lang po siya, table food lang. Table food? Opo. Oh, magaan yun. Kasi mag-a-adjust yun sa ano yun sa loob ng metabolismo niya based on charges and energy. Yun. Kung ano yung makukuha niya doon na adaptable doon sa sistema niya, kukunin niya yun. Yun. Kaya naging maganda ang result. Actually, yung technology natin is very flexible na ano. Kaya lang minsan di natin nirecommend kasi di natin alam kung kakainin o hindi. But in reality, it is very flexible. Yeah. Okay. Facebook page, Tubi Nanotechnology. 4 months old daw niya nung mabili yung manok. Free range. Sasu, 1 month old na sa kanila. So, 5 months. Hindi pa po nangingitlog. Magpapaitlog ba ang Atobi at NBN? Kasi yung Saso, yung free range na yun yung design for... Actually, may picture ito eh. Merong, yung iba, malaki ang palong, yung iba hindi. Pero malaki na yung manok. Kasi Pinandaanan niya yung kulungan, pero paitlogan, pero hanggang ngayon hindi pa nangingitlog. Okay. Maraming factor doon. Yung sa akin, opinion ko lang. Opo. Number 1, maaaring yung reproductive system niya because of AIDS, hindi na kaya. Naka-atobi ba yan? Mag-aatobi po siya. Kaya mag-aatobi. sabi niya, kung magpapaitlog ba ang atobi at NBN, kasi naiinip na siya eh. Okay, ganito gawin nyo. I-try nyo kung itlog ang hinahanap nyo. Subukan yung bumili ng layers. Yung layer feed. O kaya, yung pig booster. Haluan nyo ng atobi. Pig booster? Pig booster. Kasi nakuha ko yan doon mismo sa mga yung farmers na sa Batangas. Nang itlog yung mga native niya, gawa nang sumasabay din sa pagkain ng pig booster. Alright. Ayan. Okay. Actually, So, how long? For how long na yun ay ipapakain doon? Hindi ko lang alam. When Sabi, they started, i-try niya ng 1 month. Kasi, kung may problema reproductive system naayusin pa yun eh. Hindi kaya may posibilidad natin. Kasi di ba usually 4 months, 5 months ang pag-iitlog ng mga pre-range. So, kaya nga sabi natin, medyo maghintay ka pa ng kaunti. Pero kung ganun ba yung sakali pre-range? man, opo, pero kung sakali naman, hindi kaya may posibilidad, kumbaga, thinking Depende out po loud sa lang tayo. Baka naman, kal na siya. Oo. Hindi, 5 Is there a months. possibility na ganon? Na baka nagmukha lang siyang bata dahil nag-mold? Meron din. Maaring hindi naman siya lahat na babae. Oo, May of course. So, posibilidad. Kasi rooster. diba, may natandaan akong nag-iiba yung picture ng isang... totoo yun. Isang... Ano din to sa atin pre-range yun. din, ano? Oo, sa Pero atin. nakita nila na lalaki pala, hindi siya babae. Di ba ang lalaki may palong, ang babae maliit ang palong? Pwede po kasi baliktad na ngayon eh. Ganun. Na-picture na po dito yun sa farmer Pero stock. mutation. Pambira technology, sinira ang nature talaga. Kaya ako, may ali against on highly technical Yun. Ayoko yung mga Parang nakukuha na niya yung hormone ng ng ganito. Tapos Or maaaring i-check niya rin kung ano yung feeds na nabibili niya. Baka naman Maaaring magkaroon mahina. ng mahina. Tapos, tignan din yung katawan ng manok, baka na overweight o underweight. Isa rin yung kasi isang factor yung kaya hindi nangingitlog ka agad-agad yung manok. Pero mukhang malalaki na eh. Dambuhala na yung mga manok. At 5 months, malaki na yun eh. Malalaki na. Ang saso naman po kasi dapat hindi siya ganun kalaki. Ang kabir, kailangan malaki yon. Malaki ka sa pangangatawan ng... Hindi, Combine siya eh. Combine. May saso, may kabir. Meron pang yung ibang lahi, yung batik-batik na gray na black. Sa tingin nyo, Ani, yan yung mga mark na Combage? Combage eh.
Okay. So, yun. Yung kung nakikinig po yung nagtanong noon, ano ho? So, po. So, tingnan lahat yung factor sa nutrition, sa kulungan, sa breed, o yung strain ng manok, yung manok nila. Kung pure sasu ba yan, o baka na-cross. At saka yung proper nutrition. Kasi kung wala rin proper nutrition yan, mahirap pa itlogin. Oh. And speaking of manok, meron nga pala tayong papakita sandali dito. Oo nga. No? Ayan. Naisip niyo na ba yan? Ano ang silbi ng palong sa manok? Kung sabihin ano lang yan, parang corona lang. Pero masarap yun. May kinakain ba yan? Oo. Kain yan sa isaw. Talaga? Pero Hindi pa ako nakakakain. Parang weird. Oo nga. Masarap daw. Talaga? Pero di ba sabi nila, walang glands, sweat glands ang manok. Yes. So, ito pala, malaking tulong sa kanila ang palong. Kasi pag umikot daw ang dugo ng manok at napunta na doon sa taas, syempre parang tayo, hanggang sa utak, magko-cool down ang dugo. Kaya, balik na naman sa magandang temperatura ang kanyang katawan. Ayun. Yan pala parang siya yung radiator. Ay, ganun ba yun? So, yun. Ang palong ang nagre-regulate ng temperatura ng katawan ng manok. Ang palong na nasa ibabaw ng ulo ng manok ay malamig parati ang temperatura. Kaya kapag nakapasok na ang dugo sa palong, ay lumalamig na rin or cools down ang dugo. Ang palong na pulang-pula ay senyales na handa na itong makipagtalik or mate. Ngunit habang tumatagal at tumatanda ang manok, ang palong nila ay lumalaki ng lumalaki at yan ang dahilan kung bakit ito ay natutupi o lumalaylay. Ayun. Oo. Nag-iisip si Sir WB. Hindi. Kasi ang sabi ni Rachel, ang palong sa ulo ng manok, kaya naghanap ako, saan pa kaya may palong ang manok? Na nasa ibabaw ng ulo. Hindi, tsaka yung palong, isang ano rin yan, barometer sa mga layers, ha? Yes, opo. Kapag ang palong ng manok yung mapula na nakatayo, ayan, maganda pang reproductive system. Pero kapag yan nakadapa, mabutla na, mahina namang itlog yan. So, yung sinasabi nating yung mga cull chicken ay pwede pang piliin yung mga nakatayo. Actually, sa atin, hindi na natin inaanin eh. Pag ako bumili ng cull chicken, bibiling ko, hindi na ako namimili. Makikita niya, mataba yan, tapos malaki na nakalaylay, maputla. Opo. Noong napansin ko kasi dyan, dahil ina-experiment ko, in short, napaitlog ko yan eh. Within a week lang, napapaitlog ko na yan. And then after that, mapapakinabangan ko yan for another 1 year or 1.5 years. Imagine na magkano mo lang bibili niyan. But then later, as I go on with my experiment, napansin ko, yung palong ng manok na mataba na numinipis ulit siya. Parang bumabalik yung parang pakabata niya. Parang bumabata. Kaya lang, naawa na lang ako dun sa manok. Kasi masarap siyang tinola. Mas malasa. Hindi, totoo yun, totoo. So, ayun, pwede pa. Pwede pa rin. Okay, so, yan, dagdag kaalaman lang po sa ating lahat yan. Nasabi yung tungkol sa manok, So, ayan na, at may mga tanong pa. Sige po, para baka nag-aanta ba yung... Samantala, Miss Rachel, baka meron tayong... Bakasyon tayo sa ating mga konting... Ayan, okay. So, tingnan natin yan. Ayun. Ibababa natin. Live tayo, mga kaibigan. Tekandali lang. Ayun. Alright. Mga pagbati. Clarita Lechawan, Nabati na? Si Ma'am Clarita Lechuan Lehao and Ma'am Juliet Galang Magadan. Si Rolando Pareño. Wala pa masyado. Okay. Alright. Watching from si Romeo Cabrador. Watching from Jubail. Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Yung hanggang dyan na yung laki niyan, no? Okay. Alright. Meron pa pong question dito. Saan daw po makakabili ng technology kung sila ay taga Mindanao? Meron daw po ba tayong dealers? Wala po tayo sa Mindanao pa. Wala pa po. Pinapaship lang po natin yan via LBC, AP Cargo, or JRS. So, pwede po naman kayo mag-text dyan po sa nakikita natin sa monitor. Yan po, pwede nyong i-call para doon kung mag-order po tayo. Ito pa, si Sir
O, sulat ko, hindi ko maintindihan. Rod Lapus ng Quezon Nueva Ecija. Paano daw maiwasan o matanggal ang mga lamok sa babuyan? Lamok. Well, unang-una, pag iwasan niyo may mga stagnant water dyan. Ayan. Kung hindi niyo may iwasan niya, katulad ng ginawa niya, may fish pond siya. Kaya lang, kung iyan ay yung batang nito, yung sewerage, lagyan niyo ng atobi yung yung tubig. Yung sewage system mo, dadami kasi yung bacteria doon yung beneficial bacteria. Pati yung itlog nila masasama sa fermentation yun Hindi, totoo. Pati yung mga kitikit Correct. Ayan. And then, narito po muna yung report para sa nag-aantabay ng presyo ng live weight. May pagbabago ba? Tignan po natin. Ayan po yung pork producer weekly prices as of December 11 po yan, 2018. So sa Tarlac, 126 to 128. Bulacan, 125, 126. Yan naman yung cesarean natin, 75. Yung Philippine PIG or PIG, 124. Sa Rizal, 120. Laguna, 124 to 126. Laguna B, 115. Quezon B, 116. C, 126. Sa Bansud, sa Mindoro po yata yan, yes, 100 per kilo. Cavite, 120 to 123. Batangas, 125. Pampanga, 126. Nueva Ecija, 121. B, 119. Pangasinan, 120 to 125. Naga Bicol, 110 to 120. Cebu, 102 to 110. Iloilo, 115 to 120. Bacolod, 110 to 115. Negros Oriental, 100 to 105. Jensan, 105 to 110. Coronadal, 106 to 104. Zamboanga, 124 to 127. Yung CDO, 117 to 120. Zamboanga, Sibugay, 105 to 110. Surigao, 115 to 120. Agusan Sur o Del Sur, 105 to 115. Butuan, 100 to 115. Pagadian, 110 to 115. Osamis, 115 to 120. So, halos walang nagbago. Wala. Same pa rin yung presyo. Yan pa naman yan, December 11 to December 18. So parang talagang baksak na baksak hanggang today ang presyo ng baboy. Parang hindi katulad ng mga nakaraang taon. Sabi nga nung iba, nadama mo na yung sarap ng presyo. Kasi ang medyo kumikita lang talaga yung nagkakatay sa palengke. Mababa yung kuha nila pero yung presyo sa palengke hindi pa rin bumababa. 240, 200 to 110. Teka, imagine mo yan, yung Tarlac, 126 to 128. Pagpalagay na nating 126 na lang. So, ibibiyahe yan ng biyahero, ibabagsak sa palengke, mga 160. So, ang tubo niya, 40. Pero sabi nila, hindi na 40 yun kasi nga sa dami ng may tolpi, may gas, meron pang harang ng pulis. Pag mula dyan sa may, halimbawa, kung dyan sa may tollgate, kung saan man tollgate yun, may mga ganong pangyayari. So, pag binenta sa palengke, 200, 220. So, malaki na rin ang tubo. Malaki ang tubo. Oo. Yun, ganun tumatakbo ang presyuhan ngayon ng live weight, mga kaibigan. Pero sabi daw sa Alibalita, pagdating next year, tataas daw yan. Tingnan natin. Next year? Next year? Yes, kasi kung titignan natin Year of the Pig 2019. Year of the Pig na pala. Diba Year of the Dog ngayon. So, next year, 2019. Saswertehin na kaya ang mga nagbabawi. So, yung mga kung sinong Year of the Pig, medyo maswerte daw next year. Ganon? Sabi. So, nasa tao naman yung kung suswerte ka o. Basta dito sa Farmer's Talk, dapat lagi silang nanonood para nagdadagdag tayo ng karunungan. Yes. Kasi pag daw hindi mo pinractice ang utak mo sa kakadagdag ng mga bagong kaalaman, hindi yan gagana. Oo. Sabi nga, di ba, may kasabihan na sa Facebook, patabain ng utak. Ang taba ng utak ng tao na yan. May mga ganon, di ba? Saka doon, halos minsan nagkakaroon ng yung tinapik natin. May Alzheimer. Galing. Alzheimer. Meron ng pangontrol sabi, pag sinabing patabayin ng utak, taba walang naman. Ganon. Talaga. O kaya mga pasok at mga padali nyo, ha? Sige.
Diretsuhin nyo na. Ang sabi ng isang Yeah. matalino. Yeah. What do you say? The mind is just like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets and the more it can expand. From Idowu Koyenikan. Yun. Totoo na explain that, Sir WBA. Hindi, totoo yun. Many times I spoke to these mga Chinese, mga business tycoons na matatanda na 80, 90, yung iba 100 years old. Pero malalakas pa. Hindi yan. Yung iba naka-wheelchair, but yung mind nila very strong. Sabi ko, bakit ayaw niyo pang mag-retire? Sabi niya, no. If you really want to live longer, kailangan magdagdag ka ng magdagdag na information sa utak mo. Oh. That's true. Never stop learning. You only stop learning when you are dead already. Pero hanggat buhay ka, miski matanda ka, kung gusto mo mabuhay, mag-aral ka pa, mag-dream ka pa, mag-aspire ka pa, huwag kang titigil sa pagdalo, huwag kang titigil ng pag-isip. Kasi the more you put information sa utak mo, it expand. Literally. Yes. Pagka yung Baka masumobra, umapaw na rito. Pagka utak mo. Hindi, yung utak maraming data bank yan eh. Yan. Imbakan. Yes, oo. At pagka meron ding microchips yan sa loob. Pag masyadong marami na nanochips. Oo. Iko-compress niya yun. Yun. Yes. Kung titingnan natin yung parts ng utak, may mga kanya-kanyang stage. Doon sa pag nagagalit tayo, nagugutom tayo, iba yung part ng utak ang gumagana doon. Kanya-kanyang may department. kanya-kanya, Example natin, si Senator Enrile. Yun. O, diba? Talino. 100 plus na po yata. 100 plus, pero tumatakbo pa yata. Tatakbo po siya. Oh. si La Lucitan, sila Henry C. Oh. Yung mga and those na ayaw mag-expose sa society na mga multi-billionaires but not only millionaires. Billionaires. Hindi sila mga simpleng tao to but hindi ayaw nila magpakilala. They're already old. Pag nakakausap ko sila, pagka gustong kausap to, ako pinakabunso eh. Para si Enrile po yata, 96 pa lang. Oh, 96, Halimbawa lang, hindi ka masyado, balik na rin natin, hindi ka masyado nagagamit ang utak mo. Doon ka nagkakamera ng Alzheimer's. Nag-shrink siya. Yes. Pero minsan, pag kasi wala nang laman nerd yung isang tao, minsan, nagsasalita iba Ay, ibang-iba na mga napapaglipasan ng gutom yun. Yun. Mahalaga yung energy. Yung mother ko, 80, hindi ko alam ko, 87 na yata yun. Ano pa rin siya? Sharp pa rin mind, no? Lalo sa pera, hindi ko masalis yan eh. Lahat po yata ng medyo may edad, ganun po eh. Basta pera eh. Miski may Alzheimer's, tanda ko yan, natanda ko. Kahit hindi niya matanda, sasabihin niya, natatandaan niya. Yung wallet ko, doon ko nilagay yan. Alam pa rin eh. Okay, ay, batiin muna natin yung iba, baka matabunan, Miss Rachel. Mas malapit ka. Ayan, si Sir Welmer, si Cafe, magandang hapon, Team Ato V, watching from China. Uy! Meow! Ayan, si Ma'am Juliet Galang Magadan, Shalom, Team Ato V. Hello po. Sir Rodney Maximo Galapon. Ayan, ayan yung Sir Alex Cadano, Merry Christmas, Team Ato V. Merry Christmas po. Merry Christmas din. Hindi, yung iba kasi, kaya yung iba hindi nakapunta, gawa ng sobrang traffic. Yes. Grabe, traffic. So, kaya nga mag-ano kayo, medyo si yung taga Pangasinan, 12 o'clock siya umalis. ng ating gabi. Yes. Para lang makarating. Mga 6 na siya nakadating. Pero aga pa rin. Ayun. Oo. Mabilis pa ang biyahe, no? Madaling araw yun, eh. Oo. Pero na-traffic siya pagdating dito sa Manila. Oo. So, thank you, ha. Thank you so much. At siguro po, ito na yung pinakamatindi na ihahagis namin sa inyo. Yan. Mukhang malalim yan, ah. Hindi ko maarok eh. Oo. Matabang man ang paninda, matamis naman ang anyaya. Sige, yan ang isang salawikain. Paano mo ipapaliwanag yun? Mga kanetizen, mag-send din kayo ng sa Facebook yung ano ang interpretasyon na rito. Walang iniwan yan doon sa kasabihan na
kapag haba-haba man ng prosesyon, kapag natinig ay malalim. Ay, talaga. Tugman-tugma po yan. Ganon. Ha? Ganon. Tugman-tugma ba? Bato-bato sa langit ang tamaan sa buong ulo. Hindi, bullseye. Bullseye. So, ang salawikain po ay isang maigsing pangungusap, pero ang layunin nito ay makahulugan, nagsisilbi ng pangaral, nagbibigay ng gabay, layuning magpayo, at magturo ng mabubuting asal. Yan ba yun Right. sa English ay idioms? Yan ba yun? Idioms. Proverbs. Ay, Proverbs. ano po pala? Ano yun natin yan? Okay, so, ayan. Ano ang kahulugan niyan? Bago namin bigay mamaya yung talagang kahulugan niyan. Ano ang dating sa inyo ng salawikain na yan? Matabang man ang paninda, matamis naman ang anyaya. Kanina pa kami naghuhulaan dito, pero meron talagang sagot dyan. Ayan. Oo. Kasi ang iniisip ko dyan nung una nga siguro pag kahit matabang yung pagkain dahil sa inanyayahan ako sa bahay, hindi ko pipintasan yan. Oo. Siyempre, Parang ganun nga. Parang ganun. Interpretation tayo. Pero may sagot po talaga dyan. Sa akin, ang ano ka dyan, pangit man ang bahay ko, maliit man ito, kubo man to, pero totoo naman akong tao na tatanggap sa'yo. Iyon. Sa'yo. Pwede. Meron din. Pwede, malapit-lapit. Oo. Aanuhin mo yung mga santo sa bahay mo. Oo. Pagdating mo sa simbahan, kung ang katotohanan, hindi ka naman talagang totoong Kristiyano. Kristiyano. Hindi ka nabubuhay ng tunay na Kristiyano. Kasi meron akong nakaibigan talagang ang lalaki ng santo. Ganyan. Minsan nagalit. Alam mo, hindi ko ako makapaniwala. Nabanggit niya, sa ngalan ni Satanas. Ko po, kinilabutan ako. Totoo yun. Yun. So, anong interpretasyon ninyo, mga kaibigan? Ulitin natin, Yan. Matabang man ang paninda, matamis naman ang... Sa akin yung bilang personalidad ng isang tao. Kumbaga, alam ba, sa first impression, akala mo suplada, pero once kinakusap mo, appreciable pala. Tamis naman. Parang, wag mong don't judge by his cover. Ang galing. Okay. Don't judge. Don't judge a book, just cover it. Sige. Miss Rachel. Ayun, sa akin, ang tingin ko din dyan ay siguro in connection din po doon sa nabanggit nyo kanina, no? So parang sa akin, kung ano yung may offer ko, kahit maliit na bagay man to, parang pero kung galing sa puso ko, so parang mafe-feel ng taong pagbibigyan mo na, yun, na parang kung magiging special din yung maliit na bagay na to na ibibigay. Ayun. Kumbaga, wag titigan yung Parang huwag mong titigan sa nakikita mo. Parang Malalap ganon. din yun, Huwag mong titigan sa nakikita mo. Sige, anong kahulugan naman yan? Si Sir Daryl. Sa akin po, Actually, ngayon lang natin narinig yan, Ako din talaga. Dami yan. Actually, itong salawikain ay may kaugnayan, kasi kanya-kanya yan na klasifikasyon. Sa pakikisama, pakikipagkaibigan, at pakikipagkapwa-tao. Hindi pa siya tapos Hindi pa ako Kaya mo yan, ako dyan. Wala ako sa sumisegue para na Pag hindi ko na nailabas, mabigat ko sa... Hindi. Ang interpretation ko dyan, kahit sobrang parang nahihirapan ka na sa buhay, wala ka nang maibigay, pagka niyaya kang tao, nilalabas mo kung meron na, parang maibigay mo yung best mo. Parang yung sa Bulacan, pag nandun yung bisita, sila ang sa sahig, yung bisita sa kama. Ganon. Parang ganun po yata. Ako, pero pwede natin i-relate yan sa pag-aalaga ng baboy. Yes. Lalo na kung gagamitan ng ating technology. Kumbaga, kasi usually yung gumagamit ng technology, akala lang,
hindi mabigat yung baboy. Akala maliit lang, pero pag tinimbang mo, nasa 90 Mabigat. kilos. Yun, no? Diba? Hindi mo kapaniwala sa sarap. Iniisip ko kung paano relation nun eh. Mabuti pa sinabi mo, aanuhin ng panay kung patay ng kabayo. No, mas maintindihan ko pa yun. Diba mo pag tignan sa titigan mo? Diba? So, yan po, siguro po masanay na kayo na meron tayong marami actually mga salawikain na hindi pa natin nagagamit at naririnig. Pero yung pala, sa ibang parte ng ating bansa ay alam na alam yun. Kasi di ba alam lang natin yung pag pinukol ka ng bato, Batayin mo ng tinapay. Hindi. Tinapay. Pag binato ka ng bato, batayin mo ng tinapay. But make sure, lagyan mo ng bakal sa loob ng tinapay. Hindi. Batayin mo ng tinapay. Pag may tinanim, may sinuksok, may madudukot. Yung mga ganyan na salawikain. More on sa makikita mo sa ugali ng taong mga salawikain. So, these are Filipino traits and values. Yeah. Na huwag nating kalilimutan. Okay, so, yan po ay binigay lang namin sa inyo. Kasi, alam niyo naman, ngayon ay spirit of giving. So, lahat ay... Ate Judith, giving. Give love on Christmas Day. Sige, may pagbati pa tayo. Ayan, may mga pagbati pa. Si Sir Paul Saludar. Good afternoon po. Si Sir Rogelio Martir. Ayan, God bless Team Atovi at Merry Christmas sa inyong lahat. Feeling na kasi bakasyon na sila no? Yes, lahat na. Pero yung may mga ibang school na napasok pa rin. Meron pa. Meron hanggang Friday pa sa mga private school. Okay. So, ngayon, ang dapat yung pagsikapan, mga kaibigan, yung makakain kayo na hindi kayo mau-ospital sa January. Kasi yan ang record. Totoo yun. Pagdating ng January, lahat ay nasa ospital. At saka kung sa totoo, if you go deeper at nalalaman nyo kung ano na yung mga pagkain natin ngayon, hindi na tayo mabubuhay ng matagal. Kalimitan, tsak magkakasakit na tayo. And kung wala tayong trabaho, walang pera, ano na mangyayari sa inyo? Dire-diretso na kayo. Oo. Yan. So, next year, planuhin nyo na. At isa din naman sa programa namin yan, ng pagturo na food from your backyard. Yes. So, you can make your own food sa backyard. Mga gulay, pati konting alagang hayop. Saka pag-isipan na nila, mga partners ko, anong lilinyahin nila next year? Magandang negosyo. Oo, hindi pwedeng as is. Kasi sa totoo, kung malalaman nyo mga frozen meat na yan, kapag talaga inanalyze niyan, it's a good thing na ang Department of Bureau of Animal Industry, sa Food and Drugs na ngayon medyo nag-iikpit na sila unti-unti. Totoo naman yun eh. Imagine, yung baboy na namatay, kulay green na. Ilang araw na, may mga gumagapang na. Hindi binabaon. May bumibili pa. For what? Tosino, langgonisa, ganyan. So, napakahirap, nakakamatay yan. Di ba kahit sa China, in-expose na rin nila kasi sila mismo ayaw nila kainin yung sarili nilang pagkain because sa sobrang galing na nila, ayun na nang nangyayari. At lalo ngayon, dahil nga sa holiday season, ang mga pagkain ngayon halos binibili nila sa supermarket. Yung mga frozen. With due respect po doon sa mga nasa supermarket, di naman natin nila lahat, pero ingat po doon sa pumapasok na mga meat, dahil minsan di naman din nila alam yun. Ako ngayon, pag kumakain ako, sinisindihan ko muna eh. Baka plastic eh. Opo. Totoo po yun. Totoo po. Meron po akong napanood na video from China. Plastic siya talaga. Yung styrofoam, yung beef. Beef. Parang binamasa po na parang tinapay. Ganun. Tapos po, kinakat po siya. Pag nabuo na siya, minimix yung styrofoam, plastic, tapos ang nangyayari po sa kanya, hanggang siya nagpo-form siya. Tapos may nilalagay po silang substance na puti, para po yun yung magmukhang taba. Okay. Nakakatakot yan yung mga hamham. Hindi, sa totoo lang, parang nakokopya nga nila, no? Styro. Ako, nakakain ako one time yung itlog na yung plastic na Kasi dahil sa hilig ko sa itlog, siyempre malalasahan ko. Pero physically, yung na itsura. Pag pinirito mo kasi parang siya, iba yung kanyang pagkasunog. Pag nagtusta. Tsaka merong film. Opo, may film. Oo.
Bukod pa doon sa isda na parang foam. Ay, mas may Iba yung pang- pinipiga mo yung mas isda. okay pang bumili ng itlog sa palengke. Kasi sure na galing farm yun. Kasi usually yan, makikita yan sa grocery. Oh. Kasi sobrang katakawan ko. Hindi ko na rin Tsaka yung iba, yung mga namimili ng karton dyan. Oh, magagaling sila, sinasama sa karne. So, siomai po. Oo. Kadalasan yun. Yung pinaka-extender nila. Yung mga sorry for sabi ko ba kayo dinaan? Basta mag-ingat. Basta't yung grounded meat, medyo Delikado. delikado. Kaya di ba yung kahit yung hotdog, kahit sino Hindi ng mo paborito. alam yun. Oh, tsaka ang hotdog ngayon, iba na ang lasa. Hindi katulad nung araw. Opo. Yung araw kasi kinikwento sa akin ng yung mga nakaabot nung araw. Malasa daw. Butan yung panahon na yun. Ayun. So, ingat-ingat lang po. Yes, kasi baka opo. hindi natin alam yung kinakain natin ay puro mga fake. Fake na po, no? At yung kalusugan natin, yung pangalagaan natin. Kaya kami, we continue to inspire you na magtanim ng sariling pagkain, mag-alaga ng hayop at isda na ating sariling i-consume. Makakamenos ka na, makakatiya ka pa ng kaligtasan mo. Safe and healthy food. Yes. So, yan po. At sa Sabado, meron ba tayo sa Sabado? Yes. Meron. Yes, meron tayo sa Yan Sabado. natin ipapakita yung mga... Pero sa isang Tuesday, wala. Yes, kasi ano na po yun. Christmas Day. 25. It's 25. 25. Wala ako. Nasa abroad ako. Palis ako mamaya eh. Oh. Pupunta po kami ulit dito. Kahit lang kayo. Wala nga ako eh. You can go on with the... Punta po ako dyan, kasama ko po yung kami Caroling. Wala nga ako eh. Yung caroling. Ayan, baka meron pang mga big sa atin, no? Tignan natin. Saan? Sige na. Ayan. Dami pala. Okay. Diba? Let's read it. Ayan, si Miss Cheryl Babiera, para sa akin mahirap ka man kung maayos ka namang tao na marunong makipagkapwa-tao. Ayun! Galing naman. Ay, tao ka pa rin. Ang galing. Oo, eto po. Yun. Oo nga. Si Clarita. Si Ma'am Clarita Lachuan de House. Shalom, Team Ato B. Interesado po ako sa topic last Tuesday, self-mix formulation. Tanong ko lang paano iproseso ang cassava meal. Copra milk kasi mayroon kami coconut, mais, kamoteng kahoy. Naka-brown. Pwede naman po natin gawin yon. So, yung sa atin, pwede yung alsin din yung pinakabalat, tapos pwede nating ipakain yan doon sa ating mga baka. And then yung copra meal, may mga machine po silang ginagawa dyan. Kaya, ina-extract nila yung oil. Tapos, Pinipiga. medyo meron silang tawag dito yung maximum heat na tinatawag para mapiga yung oil. And then makikita natin yung brown po yan. Yun, medyo wala na talaga. Yun yung pinagpigaan. Pinagpigaan. Yun po yung copra meal. O pwede nyo naman po yung gamitin, yung pinaka coconut meat, pwede nyo siyang ibilad mismo. Pagkabilad, tuyuin, and then medyo mataas ang fat content, ipapagiling natin, pwede na siya as Okay. Coconut meal. Yes. Ang tawag po doon. Ayun. Okay. Next. Yes, si Sir Jerry Taniedo. Good afternoon po. Good afternoon po. Yan, si Ma'am Via, Angeli, Jihan, Michael. Merry Christmas, Team Ato V. Merry Christmas po. Merry Christmas. Sir Jason Gonzalez, good afternoon. Yan si Sir Elmer Sagun. Merry Christmas, Team Ato V. Nagpapasalamat po kami nung Christmas year-end party. Daming natutunan at daming nakilala. May pabonus pang mga regalo. Sulit na sulit ang pagpunta. Thank you. Yes, kaya swerte talaga mga umaten. Swerte, biro mo, 3 round sila. Oo, di ba? Saka hindi naman sila nahirapan, lalo na dapat meron pa eh. May umuwi bang talunan? Wala. Biro mo rin yung umayaw eh. Yes. 3 round ba naman ang raffle? Yes, oh. di ba? Okay. So yan, at nagpapasalamat po kami sa inyo. At hindi pa tayo tapos itong taon na to. Marami pa tayong bibigay sa Sir inyo. Elmer, mag-stay tuned ka pa rin sa Saturday para makita mo yung mga papakita natin nung nangyari nung Saturday. Uy, talaga palang merong i-feature ng mga happenings. Alright, sige po. At
kapag kayo may tanong po, basta hindi po holiday. Opo. Ayan. Huwag kayong gising ng gabi. Pero yung daytime, meron pa po tayong office ngayon. Kaya pwede pa po kayo hanggang Saturday message. pa naman tayo. Yes. Pwede ho kayo sa aming tumawag o mag-text sa 0917-540-8887, 0917-875-4262. Sa Smart naman is 0939-917-2858. Yan. Ayun. So, ayan po. At maraming salamat sa inyo pong panonood sa atin. Wala nang pahabol dyan, ha? Wala na tayong nalimutan dyan. Wala na. Ayan, meron pa, oh. Ang ampalaya. Ayun, ang ampalaya kahit anong pait sa nagkakagusto'y matamis. Ano kaya yan? Saan galing yun? Teka, alam ko yan. Saan galing Yung yun? ampalayang puti. Hindi, May ampalayang puti. ampalayang ensilada. Oo. Kasi nilagyan ng konting tamis kaya pag Talaga? medyo Ang matamis. ampalaya kahit anong pait sa nagkakagusto'y matamis. Walang ano, siguro ang ibig sabihin niyan ganito. Tinan nyo kung tatama ako walang imposible sa isang taong yung nangarap. Sabi nga, okay doon sa pag-ibig, sino man haharangin ng sibat. Masunod ka pala. Masunod. Tama ba yun? Paano ang pag-ibig pumasok sa puso ni naman? Ano yan? Hahamakin ng lahat. O, kita nyo, at least nare-review na ngayon yung inyong mga salawikain. Ibig sabihin, Magdadala ko next yung kung tama yung pagkakaano ko niya, interpret ko. Pero sigurado ako tama yun. Parang walang bitter sa taong nagmamahal. Kasi ang palay Ba't napunta na sa pagmamahal nagkakagusto. Ayan. Tama, parang unconditional love. Ayun. Meron pa ba nun ngayon? Hindi ko lang alam. Elmer Sagun Jr. Ayan, always po. Kahit replay, nanonood po ako. Okay, good. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you. O sige, kami po ay magpapaalam na don't miss the Saturday edition of Farmer's Talk kasi po meron kaming sorpresa sa inyo. Ayun, abangan natin yan. Abangan po natin. Surprise! Ayan. And just remember, Team Atobi will continue to educate, Share! And inspire others. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa, alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, Atobi, Atobi Technology, Atobi, Atobi Technology, Atobi, Atobi Technology, Atobi, Atobi Technology,
sa katatanong. Hanggang matunto ang nagsiasenso. Tanong ko sa kanila paanong ginawa nyo. Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Sariling atin, Atobi Technology.